3 buwan na siya sa Panglao, pero di pa rin magawang buhayin ng ibang lalaki ang interes niya tulad ng ginawa ni Walter. Subalit gusto ng pamilya niya na putulin ang kaugnayan dito. Pati nga numero ng cellphone niya, ay pinapalitan ng ama niya upang tiyaking hindi na siya nito makokontak pa. At kahit na magkita pa silang muli, ay kailangan niya itong iwasan o malalagay sa alanganin ang trabaho niya. Kahit na anong mangyari ay mananatili pa rin siya sa pagiging anak ni Teodosio Valdesco Jr. Wala siyang di gagawin para lang kalugdan siya ng ama niya. Pero tuwing gabi ay hawak niya ang magic wand, at hinihiling na magkita silang muli ni Walter. Di nila kailangang mag-usap, gusto lamang niyang makita itong muli. Pero sumasapit din sa kanya ang katotohanang baka hindi na ito interesadong makita siya. O baka nararamdaman nitong pinalalayo siya ng pamilya niya dito. Bakit pa nga ba siya nito titiyagan, samantalang marami namang babaeng nagkakandara pa dito? She was just one of those girls. Pero kahit anong pilit niyang isaksak sa isipan niya, ay di maalis ang espesyal na nararamdaman niya. Di rin niya alam kung paano iyon ibabaling sa iba. Nakita niya ang isang lalaki na naglakad sa walkway patungo sa beach. Bumilis ang pintig ng puso niya. Si Walter. Nasa Panglao si Walter. Pinunasan niya ng napkin ang bibig niya at tumayo. Excuse me. Nagulat si Vernel. Saan ka pupunta? Basta, babalik din ako. Tumakbo siya para sundan si Walter. Parang rumaragasa ang dugo sa tainga niya. Alam ba ni Walter na nasa Panglao siya? Baka naman sinundan siya nito. Baka gusto nitong magkita sila muli. Wala siyang pakialam kung ano man ang utos sa kanya ng papa niya. Gusto lang niyang mag-hello dito. Perhaps saying hello wasn't a big crime. Gusto lang niyang pagbigyan ng sarili niya sa isang pagkakataong iyon. Paano kung may kasama itong ibang babae? Paano kung hindi siya nito pansinin? Bahala na. Ang mahalaga ay maabyutin niya si Walter, bago pa ito mawala sa paningin niya. Nakita niya itong naglalakad patungo sa mga kabana na nakahilera sa beach. Walter, tawag niya dito subalit di ito lumingon. Walter, sandali lang. Hinawakan niya ang braso nito. Nagimbal siya nang humarap ito sa kanya. Yes miss. Hindi ito si Walter. He was not even remotely as gorgeous as him. Kapag lang nakatalikod ito, ang dating parang si Walter. Pareho lang ang dating ng pangangatawan ng mga ito, pero sa malapitan ay malayong malayo ito kay Walter. Malabo nga yata ang mata niya. Binitiwan niya ito na parang napaso. I am sorry. Akala ko ikaw ang kakilala ko. Lulugo-lugo siyang bumalik sa restaurant, kung saan naghihintay si Vernel sa entrada. Pakiramdam niya ay bigong-bigo siya. Sino iyon? Tanong ni Vernel nang salubungin siya. Wala. Akala ko kakilala ko, aniya at bumantong hininga. Wala na siya sa mood kumain. Kaya nagyaya agad siyang bumalik ng spa kay Vernel. Tiyak na mag-aalala ito kapag nakita kung gaano siya kalungkot. Matamlay pa rin siya hanggang makabalik sa trabaho. Hapon na noon at nag-i-inventory siya ng supplies, nang tumawag sa kanya si Serafina. Humahagulgol ito sa kabilang linya. Catherine anak. Biglang nawala ang antok niya. Mommy, umuwi ka na dito. Please. Kinabahan siya. Hindi tumatawag sa kanya ang mama niya mula nang umalis siya sa bahay, maliban na lang kung siya ang unang tatawag dito. Mukhang may emergency. Ano pong nangyari mommy? Inatake sa puso ang papa mo at malubha siya. Liu pa si Catherine nang dumating sa Manila Domestic Airport. Wala siyang tulog lalo na, nahirapan siyang magpabook ng ticket sa flight papuntang Manila. Alalang-alala siya sa papa niya. Hindi niya alam na may iniinda itong sakit sa puso. Nanlambot siya ng pagdating sa ospital, ay nakita niyang nakarete sa hospital bed ang papa niya, at iba't ibang tubo ang nakakabit sa katawan. Nakahiga sa couch ang mama niya, at ginhising niya, Ma, nandito na po ako, mahina niyang sabi ng maalimpungatan ito. Catherine, hinaplos nito ang mukha niya, na parang hindi ito makapaniwalang naroon siya. Nangilid ang luha nito at niyakap siya ng mahigpit. Mabuti umuwi ka na, hindi ko na yata kakayanin ito. Serafina was glamorous, lagi itong nagpapa-facial, spa, at kung ano-ano pang pampa-relax at pampa-bata. Sa palagay niya ay leon ang escape nito sa nakakasakal na atmosphere sa bahay. Pero ngayon ay tumanda ito ng 20 taon, kaysa sa tunay na edad nito. Ano po bang nangyari, Mommy?
Bago siya umalis ay masigla lagi ang papa niya at active sa golf. Hindi na nito masyadong inaalala ang kumpanya, dahil isinali na nito ang presidency kay 30, 2 buwan na ang nakakaraan. Maingat din ito sa kinakain, hindi naninigarilyo at hindi rin abuso sa alak. Marami siyang inintindi nitong nakakaraang buwan. Ipinamahala na niya sa Kuya 30 mo ang kumpanya. Nalaman na lang namin noong 1 linggo na bagsak na ang kumpanya. Baon tayo sa utang, at baka kulangin pang pambayad ang mga ari-arian nating natitira. Nanlaki ang ulo niya. Anong nangyari? Akala ko ayos naman ang negosyo natin, nag-celebrate pa nga si Kuya dahil sa bagong investment niya. Imposibleng basta na lang babagsak ang kumpanya. Saka nasaan po si Kuya 30? Muli itong humagulgol, mas malakas pa kaysa sa una. Nakakulong siya ngayon. Nanlalambot siyang umupo sa sofa. Anong kaso niya? He invested the company's money in a pyramiding scheme. Ang totoo isa siya sa mga founder noon. Noong una tuwang-tuwa ang mga investors, dahil maganda ang mga report niya tungkol sa magandang kita ng investments niya. Pero na-expose ang pyramid scheme, at tumakas ang ibang namamahala noon. Naiwan ang kuya mo para harapin ang lahat ng kaso. Nagalit din ang mga investors natin at stockholders. Nagdedemand sila na ibalik ang pera nila. Ano ba ang nangyayari sa pamilya niya? Ipinagmamalaki ng papa niya ang kuya niya, na parang napaka-perpekto nito, ito ang achiever. Ito ang walang gagawing kapalpakan. Ito ang magaling at ikararangal ng pamilya. Paanong napasok sa ganitong gulo ang kuya niya? Kaya marahil dinamdam ng papa niya ang nangyari, hanggang tuluyang bumigay ang puso nito. Hindi nito inaasahan na malalagay ang pangalan ng pamilya, at ang lahat ng pinaghirapan nito, dahil lang sa pagkakamali ng kuya niya. Tapos ay nakulong pa ang kuya niya. Malamang ay siya na ang laman ng balita ngayon. Di ko alam kung kakayanin ko ang kahihiyang ito, sabi nito. Kahit naman gusto kong tumulong wala rin naman akong magagawa para sa kanila. Ayokong makulong ang kuya mo. Ayokong mamatay ang papa mo. Niyakap niya ito at pinapayapa. Magiging okay din ang lahat, mamagdasal lang po tayo. Malulusutan din natin ito. Sa pagkakataong ito ay kailangan niyang maging matatag para sa pamilya niya. Walang aasahan ang mga ito maliban sa kanya. Obviously not okay. Ibang Teodosio Valdesco III na ang humarap kay Catherine, nang dalawin niya sa kulungan. Hindi na niya nakilala ang Kuya 30 niya. 1 linggo pa lang itong nakakulong, pero haggard na ang itsura nito. Hindi ito mukhang 34 years old, kundi 40 years old na. Hindi na ito nag-aahit man lang. Parang di nga rin ito naliligo, samantalang mas baniduso pa ito sa kanya. Kuya, kumusta ka na? Tanong niya dito. I am obviously not okay. This place is ghastly. Pakiramdam ko tuloy nasa ano na ako kahit na nasa lupa pa ako, anito at umasim ang mukha. Kumakain ka ba dito, anak? Tanong ni Serafina. Ipinag-take out kita ng risotto at paborito mong steak. Niyakap nito si Serafina. Thanks ma. The food is awful. At hindi rin ako makatulog dahil marami akong kasama sa kulungan. Ganado itong kumain. Habang siya ay walang ganang kumain ng kahit ano. Terrible ang mga nangyari sa dumaang mga oras. Hindi mapipiyansahan si 30, dahil large-scale estafa ang kaso nito. Naka-freeze ang account nila. Pati ang stocks nila sa Ageless Beauty ay namemaligro, dahil galit na galit sa kanila ang board of directors at mga stockholder. Mahal ang bayad sa abogado, at di nila alam kung paano pasusuling, dahil namemaligro ang kabuhayan nila. Walang sinuman sa mga kaibigan ng pamilya nila ang gustong mag-abot ng tulong sa kanila. They were suddenly persona non grata. Nasayang ang ilang taong pakikasama ng pamilya niya sa mga ito. Parang nabura na lang ang lahat, dahil ayaw ng mga ito na ma-associate sa kanila. Estafador daw sila. Nagdala ako ng mga toiletries mo anak, anang si Serafina. Branded stuffs, of course. Ayaw daw iparamdam nito kay 30 ang hirap ng buhay. Sa ngayon ay ipinapaproblema na nito sa kanya ang lahat ng gastusin nila sa pampagamot ng papa niya. Pambayad sa ospital, pakikipag-usap sa abogado ni 30, pati ang pampiyansa nito. Pakiramdam niya ay hinuhubaran na siya sa dami ng gastusin. Wala silang laban sa dami ng mga nagrereklamo sa kapatid niya. Naitakbo na ng mga kasabwat nito sa scheme ang pera sa Caribbean,
kung saan walang extradition treaty ang Pilipinas. Ayon sa abogado ay out-of-court settlement na lang ang magagawa nila, at mukhang mauubos ang lahat ng assets nila, para lang maibalik ang lahat ng iyon. Matiim siyang tiningnan ni 30. Hindi mo pa ba ako mailalabas dito? Marahan siyang umiling. Naka-freeze ang mga account natin, at wala akong mahanapang mahihiraman ng pera. Problema pa niya ang pagpapagamot sa papa niya. Kailangan itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Hindi na niya alam kung saan hahanap ng pera, para sa bypass operation nito. Tumataas pa ang bills sa ospital. Sa ngayon ay pwede niyang ilabas ang savings niya, pero di niya alam kung hanggang kailan iyon tatagal. Hindi niya masabi sa Kuya 30 ang mga problemang iyon, dahil madidagdagan pa ang alalahanin nito. Paano ang mga kaibigan ng pamilya natin? Maraming natulungan si Papa noon nang nalugi sila sa negosyo. Nang nakaraang buwan nga lang may humihiram pa ng pera sa kanya, dahil di na mapauwi ang anak na na-stranded sa London dahil wala ng pera. Ultimo pampus pa ipinapalibre pa kay mama ng ibang amiga niya. Nasaan na sila? Yumuko lang si Serafina. Alam niyang pinipigilan lang nitong mapaiyak dahil sa sama ng loob. Masakit mang tanggapin ay wala na silang kaibigan, kapag oras ng kagipitan. Parang hindi na sila kilala ng mga ito. Kuya, hindi sa ayaw nila tayong tulungan. Gusto naman daw nilang tumulong, kundi ka lang na-involve sa pyramiding scam. Ayaw daw niyang madamay sa kahihiyan ng pamilya natin. Tumayo si 30 at pinukpok ang mesa, hate them all. Hindi sila mga tunay na kaibigan. Kapag nakalabas lang ako dito, pululuhuran ko silang lahat. Kuya, bakit ka naman kasi pumasok sa piramidang na iyan? Marami nang nabiktima iyan dati. Tapos ikaw pa ang nagpasimuno. Mariin siyang pumikit. Alam mo bang masamang-masama ang loob ni Papa dahil dyan? Gusto ko lang iangat ang kumpanya. Mahirap ang kompetisyon ngayon. I need to invest it wisely. Mabilis ang pasok ng pera noong una. At hindi ko narinig na nag-complain ang mga investors nang mag-report ako sa kanila. Malay ko bang mangyayari ito? Sino ba ang may gusto na makulong? Humalukip-kap ito. Ginagawa ko lang naman ito para pasayahin si Papa. Sasagot pa sana siya, subalit umiling na si Serafina. May pakiusap sa mga mata nito, na huwag na niyang pahirapan pa ang sitwasyon. Huminga siya ng malalim, at bumagsak ang balikat. Naiinis siya dahil gipot na nga sila, ay nagagawa pa nitong magmalaki. Ituloy mo na ang pagkain mo 30. Huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan si Catherine para makalabas ka dito. Makakalaya ka rin dito anak. Maaabsuelto ka sa kaso. Hindi niya alam kung tamang bigyan nito ng maling pag-asa ang kapatid niya. Kahit ito ay aminado sa krimen nito. At hindi niya alam kung hanggang kailan pa niya kakayaning maging matatag para sa pamilyang iyon. Pero kailangan niyang gawin. Pakiramdam niya ay siya na lang ang pag-asa ng mga ito ngayon. Catherine, pasensya ka na sa nakayanan namin. 20,000 lang ito. Pinagtulong-tulungan namin. Nagbigay ng tulong pati ang mga staff mo, iyan lang ang nakayanan namin sa ngayon, malungkot na sabi ni Vernel nang iabot sa kanya ang pera. Nasa cafeteria sila ng ospital, kung saan siya dinalaw nito. Pero oras na makaani kami sa farm, madidagdagan pa iyan. Gagawan ko ng paraan. Naluha siya nang mahawakan ang pera, iyon ang unang tulong na natanggap niya mula nang ma-hospital ang papa niya. Habang ang mga taong inaasahan nilang aagapay sa kanila at itinuring ng pamilya ng mga magulang niya, ang tumalikod sa kanila. Maraming salamat ha. Wala na kasi akong ibang matatakbuhan ngayon. Pakiramdam yata ng mga tao masama kaming lahat, dahil sa ginawa ni Kuya. Hindi naman kami ganoon kasama, hindi ba? Hindi perpekto ang pamilya niya, pero di kailangang madamay ang papa niya sa kagagawan ng kapatid niya. Kailangan nito ng tulong. Paanong naaatim ng ibang tao, na hayaang mamatay lang ang papa niya nang di nag-aabot ng tulong, samantalang nang kailangan ng mga ito ng tulong, ay nagbibigay naman ang pamilya niya. May konsensya pa ba ang mga taong sinasabing kaibigan nila ang mga ito? Kahit ang mga non-government organization na binibigyan nila ng donasyon, ay iling agad ang isinagot sa kanila nang lumapit sila. Anong sabi ng abogadong kinuha mo sa kaso ng kuya mo? Marahang umiling si Catherine sa tanong ni Vernel. Mahihirapan daw makalusot sa kaso ang kuya ko. But hopefully mapababa ang kaso niya, at maging bailable pa rin.
Pero masakit pa rin sa dibdib ang bail ng kuya niya. Ang priority kasi niya ngayon ay ang pagpapagamot sa tatay niya. Nade-depress siyang dalawin ito sa kulungan, dahil siya ang pinapressure nito at lagi namang nakasegunda si Serafina. Kung magsalita ito ay parang wala siyang magagawa para tulungan ito. Solong katawan na nga siya sa pagkilos, dahil wala na siyang maaasahan kay Serafina. Nakakapagod ang ganoong pakiramdam. Parang pinasan niya ang lahat ng problema sa mundo. Parang ilang araw lang ang nakakaraan, ay tahimik ang buhay niya. Simple lang ang buhay niya, pero may peace of mind siya. Ngayon ay gulong-gulo ang mundo niya. At kahit anong gawin niya, para itama ang lahat ng mali ay lagi pa ring kulang. Hindi na niya alam kung paanong sosolusyonan ang problemang patong-patong. Parang hindi na matatapos. Ginagap ni Vernel ang kamay niya. Alam mo naman na kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Maraming salamat. Gumaan ang loob niya ng dahil kay Vernel, pati sa iba pa niyang mga kaibigan na hindi basta-basta nang huhusga. They didn't even question her or the integrity of her family. Basta na lang nagbigay ng tulong ang mga ito. Maging ang mga taga-barangay Marikit, ay nagtutulong-tulong para magpadala sa kanya. Sa isang banda ay di pa rin naman siya pinababayaan ng Diyos. May mga kaibigan pa rin siya na tutulong sa kanya kahit sa munting paraan. Pasensya na sa abala. Alam ko naman na marami kang iniintindi. May problema sa agawan ng lupa ang pamilya nito. Kaya kahit ang farm nito at namemelegrow sa gahamang mga kamag-anak na gustong kumamkam nito. Alam mo naman na hindi ka abala sa akin. Basta ikaw. Nahihiya itong ngumiti at kumamaw sa ulo. Saka gusto kong malaman mo na mahal kita. Malungkot siyang umiling. This is not the time for that. Pero gusto ko pa ring malaman mo. Ginagap nito ang kamay niya. Kapag hirap ka na, nandito lang ako para sa iyo. Salamat, nasabi lang niya. Hindi rin nagtagal si Vernel. Gusto sana nitong samamang magbantay sa kanya sa papa niya, pero mas mabuting bumalik din ito sa Bohol. Siya ang nagbabantay sa papa niya nang dumating si Dante Ancheta, ang Executive Vice President for Finance ng Ageless Beauty. Habang walang kakayahan si 30 na pamahalaan ng kumpanya, at indisposable din ang papa niya, ay ito ang tumatayong acting CEO. Sa lungkot sa mga mata nito, mukhang hindi maganda ang balitang dala nito. Tito Dante, kumusta po? Tanong niya, kumusta po ang kumpanya? Pasensya na po kung hindi ko po mahawakan ang area ko ngayon. It's okay. You trained your people well. Si Gemelela Pontelas ang humahawak sa area mo ngayon. Pero ang kumpanya, bagsak ang balikat nitong umiling. I am sorry. Dahil sa pagbagsak ng stocks natin mula nang lumabas ang eskandalo sa kapatid mo, nawalan ng kumpiyansa sa atin ang mga investors. At kaninang umaga ko lang nalaman na naibenta na pala ang majority ng shares natin. Nakuha na ng Sunriza Holdings ang 35% ng shares. Nandito lang ako para sabihin sa iyo, na anumang oras ay mag-take over na ang Sunriza Holdings. Nanlaki ang ulo niya. Ang bilis naman po. 2 linggo pa lang ang nakakalipas mula nang makulong ang kapatid niya, at magkasakit ang papa niya. Hindi ba pwedeng huwag muna silang mag-take over? May sakit pa si papa. Tiyak na didibdibin niya ang nangyaring ito. Matindi ang paghawak ng ama niya sa shares ng Ageless Beauty. Ayaw nitong bitiwan dahil ang kumpanya ang buhay nito. Hindi nga niya mabuksan sa usapin ang pagbebenta nito ng shares, para maisalba ang kapatid niya, dahil baka lalong ikasama ng loob nito. Kaya naman nakatali ang kamay nilang mag-ina, dahil pareho silang walang magawa kundi makiusap. At sa masamang balitang ito, natatakot siya na mas mapadali ang buhay ng ama niya. Ngayon pa nga lang ay nahihirapan na sila, dahil patuloy ang pagbagsak ng kalusugan nito. Kundi pa dahil sa pangakong gumagawa siya ng paraan, para mailabas ang kapatid niya sa kulungan, ay hindi ito susunod sa utos ng doktor. Pakiramdam niya ay 2 bagay lang ang mahal ng papa niya. Ang kumpanya at ang kapatid niya. Kung mawawala pa dito ang kumpanya, tuluyan na itong mawawala ng pag-asa. I know. Kaya nga sinubukan kong makipag-usap sa owner ng Sunriza Holdings. Nabigyang konsiderasyon ang papa mo dahil may sakit siya. O kahit man lang magkaroon pa siya ng kumpanyang babalikan, at bibigyan ng pagkakataon ang papa mo na maging major shareholder ulit,
oras na gumaling siya o makabalik si 30, at malinis niya ang pangalan niya. Pero lumalabas na ang desisyon ay wala sa head ng Sunrisa Holdings. It happens that Sunrisa Holdings is just under the umbrella of a much bigger company. Ano pong kumpanya? Evaristo Investments. And its head is Walter Evaristo. At ngayon pa lang sinabihan na ako na mahihirapan tayong kausapin siya. And when he found out that I want to set up a meeting with him, he said that he only wants to discuss it with a Valdesco. Si Walter, ito ang nakabili ng majority shares ng kumpanya nila. Sa kanya naalala ang kagustuhan ng pamilya niya na layuan niya ito. Ipinilig niya ang ulo. Walang ibang ibig sabihin iyon. Negosyo lang ang lahat. Hindi naman kasalanan ni Walter kung nag-invest ang kapatid niya, kasama ang mga mandar ambong. Ang mahalaga ay mapakiusapan niya ito. Huminga siya ng malalim. Ako po ang kakausap sa kanya. Sigurado ka ba? Tanong nito. Hindi ka kasama sa mga matataas sa kumpanya. But I am a Valdesco. Ako lang ang pwedeng kumausap sa kanya. Hindi pwede si Papa, at lalong hindi ang kapatid ko, lalong walang alam si Mama dito. Nangako siya sa pamilya niya na hindi na makikipag-ugnayan pa kay Walter. Ngunit mukhang wala siyang mapagpipilian. Kailangan siya ng pamilya niya. Matinding kaba ang naramdaman ni Catherine, habang naghihintay sa labas ng opisina ni Walter. Ayon sa sekretarya nito, ay maghintay lang daw siya dahil may importante pang meeting si Walter sa loob ng opisina. This was tough. Di pa niya alam kung paano ito i-approach. Business was business. Ihahanda na lang niya ang sarili kundi man siya nito mapagbibigyan, pero kailangan niyang gawin ang lahat. Ayaw niyang dagdagan pa ang problema ng papa niya. I want her in my office now, narinig niya ang malalim na boses ni Walter, mula sa intercom ng sekretarya nito. Parang may humaplo sa balat niya, nang marinig ang boses nito. As if she was excited to meet him again. Gusto niyang makita itong muli, pero hindi sa ganitong pagkakataon. Ma'am, pwede na daw po kayong pumasok, magalang na wika ng sekretarya nito. Matapos magpasalamat ay huminga muna siya ng malalim, bago hinawakan ng serador ng opisina nito. Nakaupo si Walter sa desk nito, at mukhang inaabangan na siya. She nearly faltered when his penetrating gaze found hers. Kakayanin ba talaga niyang makiusap dito nang silang dalawa lang? Parang gusto niyang tumakbo na lang palayo. This was not the man she met at the party with that easy smile. This was Walter Evaristo, the hunter. Ito ang negosyanteng sa batang edad ay natutong makipaglaro sa stock market, at bumuo ng sarili nitong kumpanya. Pero di niya kayang takbuhan ito palayo. Dito nakasalalay ang kaligtasan ng pamilya niya. Siya lang ang aasahan ng pamilya niya ngayon. At ito na lang ang magagawa niya para sa pamilya niya. Lumapit ito at hinalikan siya sa magkabilang pisngi. Catherine. Nahigit niya ang hininga nang maramdaman ang pagdampi ng labi nito sa pisngi niya, at lumukob sa kanya ang init ng katawan nito. Salamat dahil nakipagkita ka pa rin sa akin at such a short notice. Nagkakanda-utol-utol niyang sabi, do you want anything? Coffee? Tea? Kumunot ang noo nito nang pagmasdan siya, at hinawakan ang balikat. Mukhang pamayat ka. Kumain ka na ba? Kumain? Tanong niya. Di niya alam kung kailan siya huling kumain. Masyado siyang maraming iniisip, kaya minsan ay nalilipasan na siya ng gutom. Paparating na yung in-order ko para sa atin. Pumalatak ito at pinindot ang intercom. Miss Chavez, where's my order? What's taking it so long? Umiling siya. Walter, huwag ka nang mag-abala. Hindi pa rin ako kumakain hanggang ngayon. Mabuti nga magkasabay tayo. In a few minutes they will deliver our food. Take a seat. May kumatok sa pinto at pumasok ang sekretarya nito dala ang pagkain. The food is here. Let's discuss that later. Kumain ka muna saka tayo mag-usap. Wala siyang nagawa kundi sundin ito. Tahimik siyang samubo, ngunit hindi siya makapag-concentrate sa pagkain. Nakatitig kasi ito sa kanya, na parang inaanalisa ang itsura niya. Lalo siyang kinabahan. Paano ba niya sasabihin dito ang tungkol sa tulong na hinihingi niya? She didn't know how to be business-like with him. Para sa kanya ay personal ang relasyon niya kay Walter. Nalaman ko ang nangyari sa kapatid mo at papa mo. It must be hard for you and your family, wika nito matapos kumain.
Marahan siyang tumungo. Yes. Kaya nga nandito ako dahil I take over na ng Sunriza Holdings ang kumpanya namin. I was informed that it's under Evaristo Investments. Nasa ospital si Papa. Inatake siya sa puso dahil nakulong si Kuya 30. Oras na malaman niyang mag-take over kayo sa kumpanya, baka ikamete pa niya. At anong gusto mong gawin ko? Bigyan mo lang ng panahong umayos ang kondisyon ni Papa, at makapagpiyansa si Kuya 30, para mas maipaliwanag ang lahat ng maayos. Sa palagay ko mas matatanggap niya ang lahat kung makikita niyang nakalaya si Kuya 30. If you need to take over the company, then please do it silently. At kung pwede sana bigyan mo ng pagkakataon ang pamilya namin na mabawi din ang majority ng shares mula sa inyo. Gusto mong palabisin ko sa lahat na walang takeover na nangyayari. Kung gusto mong may abutan pang kumpanya ang papa mo paggaling niya, at mabawi pa niya ang kumpanya niya, kailangang palitan na ang management ngayon, para magkaroon ng kumpiyansa ang mga investors. I think you are asking too much, Miss Valdesco. Miss Valdesco. Not Catherine anymore. Hindi niya masisisi si Walter kung maging formal na ito sa kanya. This was business after all. Kung may magagawa ako para sa iyo para pagbigyan mo, kahit isang buwan lang, wala na talaga akong ibang mahihinga ng tulong. Ito lang ang paraang alam ko, naluluhan niyang sabi. Ayaw niyang umiyak sa harap ni Walter, at magmukhang mahina. Pero nakakaramdam na siya ng panghihina at takot. At kung may mangyayaring masama sa papa niya, pakiramdam niya ay kasalanan niya, dahil wala siyang nagawa para dito. Nilero lang ng kamay nito ang Parker pen. How about I present you a much better deal? Anong klaseng deal? Hindi ito tungkol sa kumpanya ninyo, anito na parang nabasa ang tinatakbo ng utak niya. Pero kung tatanggapin mo ang proposal ko, pwede ko ring matulungang umayos ang takbo ng kumpanya ninyo. Hindi yan ang priority ko ngayon. I have more immediate problems. Nilero nito ang kapitan ng red wine sa isang kamay at sinimsam iyon. Handa akong gastusan ang pagpapagamot ng papa mo. I will even try my best to help your company get back to its prestige, and allow your family to buy it back. I'll bail your brother out of jail. Gagawa din tayo ng paraan, para mahanap ang mga business partners niya na tumakas, para maibalik ng bansa at papanagutan sa kaso nila. Para hindi lang kapatid mo ang humaharap sa kaso. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang genie na tutupad sa lahat ng kahilingan niya. Well, di siya naniniwala sa mga genie. At kahit na isa pang gwapong-gwapong genie si Walter, di siya naniniwala na libre ang lahat ng bagay sa mundo. The proposal was too good to be true. Humalukip-kap siya. Ano naman ang kapalit? Doon na siya kinabahan. Hindi niya alam kung ano ang kondisyon. Knowing the businessman that he was, he would definitely make sure that it was worth it. Direkta siya nitong tiningnan sa mga mata. They're my child. Bakit ako ang napili mo? Ano? Bulalas ni Catherine at natigagal sa proposisyon ni Walter. Pakiramdam niya ay sinabugan siya ng granada sa magkabilang tainga. Nagbibiro ba ito? Gusto nito na dalhin niya ang anak nito. Ngunit nanatiling seryoso ang mukha nito, at di man lang ito ngumiti. Doon na siya lalong kinabahan. Nanuyo ang lalamunan niya. Kahit ang wine na ipinangako niyang di na niya iinuman pa kahit kailan, ay bigla niyang nasimsim ng wala sa oras. Namanhid ang katawan niya, nang gumuhit ang mainit na alak sa lalamunan at sikmura niya. Tumayo ito at naglakad paikot sa kanya. I need to have a child soon. Wala akong kamag-anak na magmamana ng kayamanan ko. That will pose problems in the future. I need an heir. The pitfall of a being rich bachelor. Wala itong pamamanahan ng kayamanan nito. Nakita niya sa papa niya kung gaano kahalaga ang Kuya 30 niya, dahil lang ito ang lalaking tagapagmana. Na parang kuya niya ang magpapatuloy ng paghinga nito, kung sakaling mawala man ito sa mundo. You need a wife. A convenient wife. Tanong niya. Hindi na bago sa kanya ang ganoong setup. Marami siyang kakilala at mga kaibigan na nagpapakasal dahil sa pera. Walang involved na pagmamahal. Ang mahalaga lang ay nagkakaintindihan ang mga ito pagdating sa pera. Ang mahalaga lang naman sa mga lalaking iyon ay magkaroon ng tagapagmana. Ganoon rin marahil si Walter. Natawa ito at umiling. No way.
I am not really into relationships. A wife can be too demanding than a girlfriend. Demanding sa oras, demanding sa pera at demanding sa emosyon. Nothing is good enough for them. Kahit pa sabihing convenient marriage yan, kalaunan kung ano-ano na ang ida-demand nila. And besides, I don't do half-hearted relationships. Kaya nga buong puso ko ibinigay ko sa trabaho at sa kumpanya ko. A woman or even a wife would be a far second best. Napainom ulit siya ng alak, dahil hindi naman ito ang karaniwang conversation na mayroon siya sa mga taong nakakasalamuhan niya. Mas sanay siya sa problema sa pamilya ng mga bata, na nakakaapekto sa pag-aaral, o kaya ay ang hirap ng mga ito sa kabuhayan. Pero kahit kailan ay hindi niya maiintindihan ang mindset ng isang eternal bachelor, na walang inisip kundi pagkakaperahan katulad ni Walter. Kung ganoon, ayaw mo ng asawa. Gusto mo lang ng anak, marahan niyang paglilinaw at ibinaba ang kapata ng alak. Paano naman ang anak mo? Magiging second best lang ba siya? Nanikip ang dibdib niya sa takot, na baka baliwalain lang nito ang magiging anak. Katulad ng naranasan niya, ano ba naman ang alam ng isang katulad nito sa pagpapalaki ng bata? Siya ang magiging tagapagmana ko. Of course he or she will be my top priority. He or she won't ask for anything. Ibibigay ko sa kanya ang lahat. Magkakaroon siya ng magandang buhay. Tiniitiyak ko iyon. The best nanny, the best tutor, the best everything that money can buy. Baka nga pag-aralin pa nito sa mamahaling boarding school sa ibang bansa, para matiyak ang magandang edukasyon ng bata. How about the best love? Mukhang wala itong alam doon. Naningkit ang mga mata niya. Kawawa naman ang magiging anak nito. Magiging tool lang ito para manatiling matatag ang business empire ni Walter. He would be top priority because he would be just part of the company. Not a different individual. Kumunot ang noo niya. At ano naman ang gagawin mo sa ina ng bata? Nagkibit balikat ito. She won't be part of the picture. Oras na ipanganak niya ang bata, isusuko niya sa akin ang lahat ng karapatan sa bata. Napailing na lang siya, kasabay ng paninikip ng dibdib. Hindi niya kakayanin ito. Sinong ina ang makakagawa ng ganoon sa anak niya? Kahit pa sabihing di lahat ng ina ay mother material, higit naman ang paghanga niya sa mga nanay na gagawin ang lahat para lang mabuhay ang anak ng mga ito, at mapalaki ng maayos. Hinding-hindi nito iiwan ang anak, kapalit ng magandang kabuhayan. Ngumiti lang ito at nilero ng daliri ang rim ng kapata. Many women gave up their children for lesser reason or lesser cost. Sigurado ako na may babaeng handang magdala ng bata, at iwan na lang kapag binigyan siya ng tamang compensation. And the mother of my child will be compensated. Very well compensated. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, pwede kong alisin ang lahat ng problema mo at ng pamilya mo sa isang iglap. Just give me a child. It was tempting. His offer was really tempting. Pero parang sinampal siya sa mga sinabi nito. Isang malaking insulto sa kanya na siya ang inalok nitong maging ina ng anak nito. Sa palagay ba nito ay siya ang tipo ng babae na magpapabayad sa anak niya, at ipapamigay sa iba? Paano nagagawa ni Walter na alukon siya ng pera, samantalang alam naman niya na malapit sa puso niya ang mga bata? Tinunggan niya ang alak at pilit na pinablangko ang utak, para di na niya maisip pa ang malaking advantage na makukuha niya, oras na tanggapin ang alok nito. Labag iyon sa prinsipyong ipinaglalaban niya. Marahan siyang tumayo. You are desirable and intelligent. Sa palagay ko magandang manahin iyan ng magiging anak ko. And you are in need. Malaki ang maitutulong sa iyo ng deal na ito. Pakiramdam niya ay tinapakan na naman nito ang pagkatao niya. At dahil kailangan ko ng pera, sa palagay mo sasaluhin mo na lang kung ano man ang ibato mo sa akin. Thanks for the offer pero sa palagay ko hindi ako ang babaeng hinahanap mo. Kahit paanong halaga, hindi ko ipapamigay ang anak ko. Magkakamatayan muna tayo bago mangyari iyon, mariin niyang nausal dahil di niya mapigilan ang emosyon niya. Hindi niya gugustuhing lumaki ang anak niya sa isang lalaki na walang inisip kundi pera. Totretuhan lang nitong business investment ang isang bata. Hindi ito dapat na maging ama, dahil wala naman itong pagmamahal na ibibigay sa bata. Pera lang ang iniisip nito. At sinong matinong ama ang gugustuhing ilayo ang anak nito sa ina ng bata?
May babae man sigurong walang puso na isusuko ang anak nito para sa pera, pero hindi siya ang babaeng iyon. Mali ito ng babaeng inalok ng business proposition nito.